Yung first 2 years yung pinaka-mahirap. Kasi, well, siguro pinaka-pressured ako. Yung first 2 years yung pinaka-pressured kasi parang, yun nga, maganda yung, title ng Starstruck Season 7. And I have to keep on that level na parang kailangan magaling agad, parang kailangan mabilis matuto kasi title ka, dapat meron kang pinapakita. Pero along the way, kasi nag-start po yung pandemic din so parang hindi ko rin masyado, parang hindi din namin masyado ramdam yung aftermath nung competition. Kasi nga, sadly, parang meron tayong 1 year or 2 years na natigil talaga. Opo. Yun ang isa sa tingin ko na naging challenge for me. Pero ngayon naman po, parang I learned to let go of that pressure na. Kasi 5 years na rin po and thankful enough hindi naman nawawalan ng trabaho, although yun nga po sabi niya na wala pa yung parang sakit talaga mismo. And I'm still waiting for that, I'm still hoping for that. And actually medyo minsan nag-overthink pa rin ako about that. Parang kailan kaya, parang gano'n siya sabi ko sa kailan kaya yung time ko na sa akin. Pero all that, hindi ko naman po masyadong ginarap yan. And at the end of the day, I have work. I have myself to para mag-improve pa. And I am doing several things, like outside work, na to improve myself. And I'm still hopeful po na mabigyan ng magandang day. Yes. Lahat naman ganun, tumataan sa ganun. Oo. This is your second single, no? Yes. Ano yung first mo? First single is called Safe With Me. Safe With Me. Yeah, ayun po, medyo iba siya from this one kasi talent siya and like kabagan. But I really love the message of that song. Second tong Window. Yes, itong Window. Sige, good luck. Thank you ha. Kay Crystal naman, bagay talaga sa boses mo yung kanta. Anong title nun? Ato. You, Me, and Us. Sorry. Hello. You, Me, and Us. You, Me, and Us. Yes. Okay. Yun ang mga tipong songs ang gusto mo talaga. Kasi parang sa boses mo, parang bagay talaga mapang-lounge. Yeah, mga tipong gano'n, yun yung gusto mo talaga. Actually, bago po ako mag-GMA, tumutugtog po ako dito sa Timog, sa Tomas Marato, nag-acoustic singer po ako. So, yun po talaga yung practice ko sa pagkanta. And sometimes I would dress up as a Disney princess and sing those songs. But I also write, actually it's different from the ballads that I sing for GMA. Siguro dala na rin po ng influence ng pamilya ko, mga musicians sa barko. So I think, sanay lang po sa ballads and siguro dahil mababa ang boses ko, yun yung mga mas komportable akong kantahin. But yeah, I love different kinds of music and I think they can relate to me. Kung pwede ko lang kantahin lahat, kahit heavy metal, gagawin ko rin. But yeah. Maganda kasi yung style mo, no? Huwag ka lang magmadali, yung hindi lang, tuloy-tuloy lang, yes. Hindi ka nawawalan, diba? Thank you! Oo. Sa inyong tatlo, sino sana sa gusto nyo maka-collab of course, kilalang artist. Sa'yo na muna start sa gusto. Kapal po ng mukha ko, pero of course, Miss Julie at San Jose. We second that, right? Second that. GMA actually gave me the chance to sing in one of the segments of All Out Sundays. And I don't know, that was just a dream come true. That was like 2 years ago, pero hanggang ngayon, sabi ko, kahit mamatay na ako,
hindi, okay lang. Idol ko po kasi talaga siya. And she's more than a triple threat. She can sing and dance and act and host. And I think she's a lot of what young girls like us aspire to be, especially in the industry. So yun po, Ate Julie. Yeah, Kim. Diana. Yes po. Ako po, ang gusto ko naman po sa mga collab po is si Miss Lani. Especially po, galing pong... Lagi sa yung chat course. Yes po. Especially po, galing pong The Clash. It's also a dream come true. And nung naalala ko po nung time nung kinanta ko po one of her songs na kaano ko talaga sa minsan talagang sana someday maka-duet po kami. Oo, actually ko talaga gusto ko manalo nun sa The Clash. Akala ko ikaw talaga dapat nun eh, di ba? Pero naano ka nun, medyo na-disappoint ka rin na hindi mo nakuha. Or, kasi after nun, syempre iba rin sana kapag ikaw yung champion, di ba? Ikaw yung winner. Tapos, ang bata-bata mo pa nun, bro, ang lakas ng boses mo talaga. At parang feeling mo na udlot yung pag-progress mo as a singer dahil na hindi mo nakuha yun. Hindi ka naman. Yes po, medyo disappointed po ko sa sarili ko po kasi during that time po actually, medyo nagkasakit po ako. So medyo, baka po, one of the reasons kung bakit nangyari nga po yun. Pero I'm happy naman po sa results kasi, ayun, nandito pa rin naman po ako. So, ayan, struggle artist na po, very thankful po ko. Or may bago na namang The Clash, parang hindi ba? Yes po. So hindi ba parang, ako ito naman may bago na namang lalabas, paano naman kami? I'm excited for the new batch po, especially mukhang mga fresh faces po, new voices, so good luck na lang sa kanila. Good luck talaga? Yes po. Sige, thank you. Good luck, Yana. Sa'yo, Kim, sino gusto mo makakollab sana? Actually, marami akong gusto makakollab. Pero, lagi ko sinasabi sa akin, si Kuya Garrett Bordo. Yes, kasi we're really close po and minsan niya may mga pinapakinig siya sa akin unreleased song. And ang gusto niya kasi magsulat and mag-produce. And Bro, ang galing-galing ni Garrett. galing po Lamunin ka. Oo nga eh. Oo. Kailangan kong mag-ano. Or challenge sa'yo yun. Challenge po sa akin yun. Kanina nung nagpe-perform ka, Kim, sorry ha, nabato lang. Nagpe-perform ka, nakikita ko sa'yo talaga na style sana na makakola mo or mga tipong ganon. James Reid, mga tipong ganon. Actually, gusto ko. Mga ganon sa I listen to his song po. Gusto ko rin. Bagay sa'yo. James Reid. James Reid or Sam Concepcion. Yun na lang sagot mo, huwag kasi Garrett. James Reid na. Okay. Thank you and good luck.